I, Francis Cheese G. Escudero, Solemnly swear. solemnly swear Masamang balita po, mukhang maaaresto po ulit ako dahil Lift the contempt order. Painit ng painit, pagigil ng pagigil. Mainit pa rin ang usapin tungkol sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Marami po tayong video na pag-uusapan ngayong hapon. So bago ang lahat, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa Bisdak Pilipinas, pa-subscribe ho. At papindot na rin yung notification bell, pa-like at pa-share. At maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa Birada Aguila tuwing alas 2 ng hapon sa DJER 1026 Lunes hanggang Biyernes. At abangan nyo po lagi ang ating upload video alas 6:30 at mamaya alas 8:30 ho ng gabi ang ating live commentary sa Bisdak na. Marami na pong gigil. Marami na rin pong umimi. Bago ang lahat, pakituplok yung matang budlat ni Baki. Natapos na ang drama. Umpisa na ang tunay na bloodbath. Narito po ang ating pag-uusapan ngayon sa Bisdak Pilipinas. Drama ni Cheese Escudero sa Senado, natuldukan na. Ang daming pasakalye, ang daming pasikot-sikot. Ang ending lang pala kagabi sa kanilang mga debate kuno ay manunumpa si Cheese Escudero bilang isang presiding officer tungkol po sa impeachment trial labang kay Vice President Inday Sara Duterte. At ngayon nga ho, yung mga senador, I think, nanumpa na rin bilang isang mga impeachment judge diyan sa pag-convene na po ng Senado sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Ano ang sagot ni Inday? Kanta. Let's get it on! Laban lang. Ito, good news naman ho tayo. Colonel Grijaldo, pinalaya na po ng Quadcom. Sa loob, ilang buwan yun? 6 na buwan niya, awards, no? Pinakulong nila ng walang kaso. Pinakulong nila ng walang conviction. Nagsawa na rin ng mga buhaya. Pinalaya na ho nila. Uta, bayaran nyo po yung mga damage na yan. Oy, Paduano. Mag-file ng kaso si Colonel Grijaldo, guys. Buhay nun. Miserable. At kung may nakalaya, wow! Si Attorney Harold Respicio, ipapa-aristo di umano siya. Akala ko ba okay na kayo ni bati na kayo ni George Garcia, ba't meron na namang aristuhan na mangyayari? Talaga yung mga demonyo talaga, magpaka-demonyo ho talaga. Patoplok mga kababayan ko. Unahin po muna natin itong patungkol kay Colonel Grijaldo. May Quadcom pala, awards, no? Sobrang busy natin, ang daming Quadcom. Na mayroon palang pautot itong Quadcom. Ito, pakinggan natin si Paduano. Now, for the omnibus motion, Mr. Chairman, may I respectfully move that this committee lift the contempt order for the mentioned police officers and civilian that was cited in contempt. Mr. Chairman, may I respectfully move
an omnibus motion to lift the contempt order for Colonel Grijaldo, spouses Myla and attorney Harry Roque, retired police PNP Arthur Narsoles, and Mr. Michael Yang. So move, Mr. Chairman. There is a motion to lift the contempt order of the names as stated by Congressman Paduano, and it was duly seconded. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Ayan na nga ho, pinalaya na po si Colonel Grijaldo kasama sila ni Attorney Harry Roque. Na-lift na rin po yung contempt order at saka yung asawa niya. So malaya na yung asawa ni Attorney Harry Roque dito. Nagsawa rin yung Quadcom. Ang kakapar rin ng mga mukha kung hindi nila i-lift yung contempt order na yan, matatapos na po yung kanilang termino, yung 19th Congress, tama lang. Pero dapat pagbayaran ng mga kongresista, yung mga damage kay Colonel Grijaldo, 6 na buwan, di ba ho? Pinagkait sa kanya, yung Pasko, yung New Year, pinagkait. Birthday niya ata, pinagkait mag-celebrate. No? At yung araw ng mga puso, pinagkait. I think yung sahod din yata. Hindi yata pinasahuran ng mga itong si Colonel Grijaldo. Itong mga abusado, matatapos din ang pagkaabusado. Congratulations po, Colonel Grijaldo. Isa po kayong bayani at naninindigan po kayo at naniniwala ho kayo tungkol sa advokasya ni former President Rodrigo Roa Duterte sa pagka-presidente tungkol dito sa war on drugs. At marami nga ho ang natulungan ng mga Filipino at nagiging ligtas po tayo nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon ho, sa panahon ng Marcos, nagsibalikan na po ang mga durugista. Maraming natulungan si Tatay Digong noon. Maraming nagbago ang buhay. Na-rehab. Yung mga payat noon, ang tataba na ngayon. Meron lang po ako i-play na video. No? Isa sa mga video na dapat malaman ng maraming Pilipino. Kung ano ba talaga ang epekto ng war on drugs kay former sa mga addict, sa mga pamilya na may addict. Na ngayon nga ho, si Tatay Digong, pinakulong nila sa Netherlands dahil dyan. Pero ito po talaga ang tunay na kwento sa war on drugs ni former President Duterte. Na merong isang dating drogista na naglakas ng loob ang kanyang pamilya na ikwento sa social media kung ano ang nabago sa buhay niya sa panahon ni Tatay Digong. Panoorin natin. Itong kuya ko, naging addict siya for 8 years. Mula 21 years old hanggang 29 siya. Nung term na ni Duterte, may pulis na pumunta sa bahay nila. Tapos, inalok siya ng rehab or reformation, kung ano man yung kwento niya. Reformation Center. Dahil kay Duterte, natakot ako. Dahil nga nababalita sa TV, akong pumasok sa loob para malinis ang aking pangalan. So, alam niya ng mga lahat na nakakilala sa kuya ko sa Bataan. So, ito na siya ngayon, bagong buhay na siya, kasama na namin siya. Bagong buhay na, malakas kakain, salamat sa Diyos. Hindi na siya addict, sa babae na siya. Salamat kay Duterte. Salamat sa aming Pangulong Duterte! 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 Ang Kabataan, sana napanood nyo ito, Quadcom, na ngayon ay dissolved na. Sana napanood ito ng mga Pilipinong galit sa mga Duterte. Ayan o. Nabago ang buhay. Napakasira ulo mga Pilipino kung hindi ho matanggap itong tunay na epekto ng war on drugs ni former President Duterte. Ayan o, yung pamilya, buhay naman ng mga yan.
Yung dating adik, ayan, nagbago. Nagpasalamat kay Tatay Digong. Kaya maganda nga talaga ibalik ang mga Duterte sa Malacanang para magbalik muli yung dating ginawa ni Tatay Digong na ginusto ng maraming Pilipino. Ayan o. Kung meron namang pinalaya, aba, ni Mal, meron namang ipapaaresto. Ayon kay Attorney Harold Respicio, ipapaaresto di umano siya. Bakit? Akala ko ba okay na kayo ni George? Kasi na-proclaim na po ito. Pakinggan po natin siya, mga kabisdak. Masamang balita po, mukhang maaaresto po ulit ako dahil natalo po ako sa isinampang kaso ng COMELEC tungkol sa pagpapakalat ko daw ng fake news sa internet na isinampa nila sa Prosecutor's Office ng Manila. Sabi po nila, dapat daw po ay mas naging respectful ako at mas naging formal sa aking pagsasalita. Hello, sirs! Ang freedom of speech po ay absolute. Hindi po sinabi na freedom of respectful and formal speech. Correct. Mahalaga po ang ating kalayaan na magsalita dahil ito lang po ang nagdudulot ng pagbabago sa ating lipunan. At kung ano man po ang paraan na pinaka-epektibo para makapagdulot ng pagbabagong ito, yun po dapat ang suportahan natin. Sa tingin niyo po ba kung ako ay naging malumanay at nagsalita na parang tuta tungkol sa mga issue ng COMELEC, mapapansin po ang aking mensahe? Sabi nga ni John Maynard Keynes, words ought to be wild, for they are the assault to the unthinking. Dahil po kapag tayo ay naging malumanay, yung mga tao pong makakapal ang muka sa ating gobyerno ay hindi po mapapahiya at hindi po tayo makakaasa ng pagbabago mula sa kanila. Ayan na po yung video ni Attorney Harold Respicio. Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Bawal na ba talaga bumatikos? Bawal na ba talaga mag-criticize? Ito, naniniwala ako dito, abogado ito. Yung freedom of expression is absolute. Hindi freedom of respectful. Parang ganun. Tama. Kung hindi siya, mabuka, kung hindi siya maangas sa kanyang mga berada tungkol dito sa kababalaghan, amikos-mikos sa kumilik, hindi siya mapapansin. Walang magkaka-interest sa kanya ng mga Filipino na makinig. Kita mo naman, pag nagsalita, talagang mabuka, talagang bira kung bira. May paninindigan, may prinsipyo. Ang freedom of speech, ang freedom of expression, iginawad yan sa atin, pinakamataas na mandato sa saligang batas. Na hindi po pwedeng i-oppress. Hindi po pwedeng pipigilan tayo ng mga nasa gobyerno. Hayaan po tayo magsalita. Hayaan po tayo magkuminto. Iyan yung expression natin eh. Gusto natin maliwanagan ang maraming Pilipino sa kung ano ang katotohanan sa pamamagitan ng simpleng expression, simpleng speech sa social media. Iba na kasi ngayon, mga kongresista, mga mambabatas. Meron na tayong social media. Na kung ikaw, meron kang hinanaing, mag-video ka lang, kunin mo yung cellphone mo, i-post mo sa social media, mapaparating mo na yan sa kinauukulan. High-tech na tayo ngayon eh. Kung masaktan kayo, subiit. Dahil public servant kayo. Entitled kayo sa pagbabatikos, sa pagkikriticize. Entitled kayo na kahit kapiranggot na isyo, basta may kinalaman sa inyong trabaho at tungkulin, deserve ninyo ng pinaka-highest criticism. Yan ay ginagarantiya ng saligang batas. Na pag ikaw ay official ng gobyerno, huwag kang balat sibuyas. Kung ikaw elected officer, huwag kang balat sibuyas. Kung ayaw mo ng ganyan, magsiresign kayo sa inyong mga trabaho.
Ito po yung nakakalungkot ngayon. Under Marcos admin. Pag nagsalita ka against the government, pag mag-criticize ka, kakasuhan ka. Ipapakulong ka para matahimik ka. Ano nangyayari kay Tatay Digong? Hindi na natin ilalayo. Ano ang nangyayari kay Pastor Kibuloy? Harry Roque. Sa bagay, nangyayari kay Tatay Digong, ay posible rin po mangyari sa mga ordinaryong Pilipino. Ang tanong, hahayaan ba natin ang ganitong sistema sa ating bansa? Ay, mga ubog, mga Pilipino, kung hayaan natin ito. Laban lang para sa bayan. Huwag magpaapi. Manindigan. Kung dapat ay manindigan. Mamrinsipyo. Kung dapat tayo ay mamrinsipyo. Huwag matakot. Basta wala kang sinisiraan. Your commentary lamang na gusto mong ipaabot ang inyong hinaing sa gobyernong ito. Ng mga opisyal ng gobyerno. Madali na kasi ngayon eh. Social media na. Maparating mo na. Ang problema, ang gobyernong ito, yung mga opisyal, mga balat sibuyas. Good luck po sa inyo, Attorney Harold Respicio. Patoplok nga po mga kabistak. Oh, ito naman, dito tayo sa drama-rama. Alam mo talaga itong si Chis Escudero, wala ko talagang tiwala dito eh. Sala sa init, sala sa lamig. Sabihin pa naman niya, hindi ko gusto si Inday Sara pero hindi ako galit sa kanya. Nimal oh. Ayusin mo lang na magiging patas ka dyan. No? Magiging patas ka dyan sa Senado, 32 million yung kalaban mo dito. 32 million is 32 million. Natapos na nga ho ang drama sa Senado. Ang drama ni Chis Escudero. Na-move pa yung pag-convene ng impeachment labang kay Vice President Inday Sara. Yung pala, matutuloy rin naman. Ang daming diskusyon, ang daming talumpati. Ang daming bida, ang daming kontrabida. Ang daming bida-bida. Ang bagsak lang pala, mag-take out lang pala bilang isang presiding officer. Niloko mo kami, Chis. Wala namang problema ho yan. Ang hindi ko lang nagusto, ang dami pang pasakalye. Ang dami pang drama. Hindi naman mga artista. Eh kung gusto pala ninyo magdrama-drama, hindi nag-artista na lang kayo. Nilululo tayo eh. Pinaikot-ikot tayo. Sayang yung ilaw. Sayang yung panahon. Manunumpa na lang pala bilang isang presiding officer. Yan yung drama ni Palaka. At ni Boy Baso. Oh, ito, pagkatapos ng napakahabang debate sa Senado kagahapon, ang resulta, magko-convene na po ang Senado. Bukas na po ito, mga kabistak. At nanumpa na ho kagabi itong si Chis Escudero bilang isang presiding officer ng impeachment trial labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan po natin. I, Francis Chis G. Escudero, solemnly swear solemnly swear that in all things appertaining to that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending, I will do impartial justice I will do impartial justice according to the Constitution according to the Constitution and laws of the Philippines. So help me God. So help me God. Ano ngayon?
Ano ngayon, Chis? Ano ngayon kung nanunumpa na? Pwede? Let's get it on! Alam nyo, kami, Chis Escudero, mga bubunistan, tanganistan, loyalista ni Ngagba, hindi po kami natatakot dyan sa impeachment trial na yan. Dahil alam ho namin na si Vice President Inday Sara ay inosente at lahat ng mga paratang sa kanya fabricated at gawa-gawa ho lamang. Kagaya ng Sobre, ni Baki, no? Alam nyo, kay Palaka mapunta yung impeachment. Sobre ni Baki kay Gloria La Bandera. Ay, Aling Gloria. Na yung Sobre, sabi, Tibrare daw umpisa, binigyan siya ng Sobre. Hanggang September, 9 months daw yun. Pag binilang mo, 7 months. Ako excited din naman ako dyan. At least magkaalaman, ilabas na yung video. Magbumerang to sa mga animal eh. Siguraduhin nyo po na ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Kasi pag hindi ma-impeach si Inday Sara, ang sabi ng kakampi ninyo, yari tayong lahat. Teka lang, hanapin ko nga yung video na yan. Yari tayong lahat. I-play ko nga. Yari talaga tayong lahat. Damay tayo. Ito. Tuplok na guys, ito. Teka lang, lakihan natin ng konti. Ayan yung sinasabi ko. Pinklawan, dilawan, yari tayong lahat. Pag makabalik ang mga Duterte, yari ang BBM. Ito yung dahilan. Gusto nilang impeachin Inday Sara. Ito, pakinggan natin. And not to mention the accountability issue. Pag makabalik ang Duterte, yari lahat. Hindi lang mga BBM, yari din ang mga pinks. Right? Akbayan is gonna be red tag right and left if Duterte's are back. You think Sara will forgive Akbayan for being the first sponsor of the impeachment against her? You think Sara will be nice to them? Absolutely not. You think the DDS will be fine with the power sharing with the pinks for 2028? No. You're talking about seventh circle of hell if the comeback thing happens, and it's gonna be like que horror for everyone. It's gonna be que horror for everyone. Why am I more Italiano? I'm just gonna spell this out. Okay? Basta Italiano kabayari kayong lahat. Yari ya BBM, pinklawan dilawan. Hindi ko talaga pagbibigyan ni Inday Sara. At never po kami makipag-share ng kapangyarihan, mga tungaw. Kaya ngiwem lang yan at sa inyo, yung unitain na yan, unipink. Yari talaga kayo, maniwala kayo. Damay-damay kayong lahat, mga tungaw kayo. Ito, pakinggan po rin natin si Senator Alan Peter Cayetano tungkol po dito sa pag-convene na ng impeachment. Medyo, meron akong statement ni Alan Peter Cayetano. Kasi maraming nag-file ng resolution to dismiss. So, yung resolution na yun, magkakabunga na yan. Meron ng dahilan kung bakit itatakil nila yung resolution kasi nga magko-convene na ang Senado sa impeachment trial kay Inday Sara bukas na. Automatic convene na kasi nanunumpa na. Nanunumpa na rin yung mga senador. Bilang isang impeachment judge, ito presiding officer naman si Escudero, so nagko-convene na. Madidismiss kaya sa 19th Congress itong impeachment labang kay Inday Sara. Kasi I think mga 3 na yata na resolution. Bato, Padilla at Bato, mga kabisdak. Pakinggan natin si Senator Alan Peter Cayetano.
pa kayo bukas, constituted ang impeachment court but not yet convened. Anong magsabihin na Because ang usapan niya, magko-convene sa Wednesday. Because obviously, Senator Bato wants to take the floor tomorrow. So ayaw naman niya na bad faith na pumayag siyang mag-convene tomorrow. Tapos may sasabihin siya bago mag-convene. Si Senator Coco naman, Senator Risa, syempre, the faster the better. So constitute meaning nabuo na. Convene means nag-umpisa na yung what's the right word for convene, di ba? Kumbaga sa court, constitute meaning existing na yung court. But convene meaning nag-umpisa ka na. Nag-umpisa na. Pero itong panunumpa ni SP as presiding officer, guarantee na talagang magko-convene kayo as impeachment court on Wednesday. Well, even naman kung wala. But sabi nga ni SP kanina sa likod, symbolic, sabi naman nung ibang mga senators, this is more than symbolic. Diba? So, but expect more debates on many other issues tomorrow and Wednesday. Pero walang nag-object na magko-convene kayo as impeachment court? Wala naman. So, ang question kasi nga, diba, dahil last day sa Wednesday, baka hindi mapag-usapan lahat ng issue na dapat pag-usapan before mag-convene. Okay, tingnan mo. Ang tanong doon, bakit wala ba daw nag-motion, no, tungkol sa na mag-convene? Simple lang sagot ko diyan. Kailangan wala talagang mag-motion. Kailangan magpatuloy, kailangan magko-convene para may dahilan yung resolution na ipa-dismiss ang impeachment. Kasi ano po yung i-dismiss kung walang pinag-uusapan? Ano po yung i-dismiss kung hindi magko-convene itong Senado tungkol sa impeachment? Kaya tama yun. Kailangan mag-convene para walang butas. Kung i-dismiss man ho ito dahil sa resolution, valid, legal ang pagpapabasura ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara sa Senado. Kasi yan man po yung kini-question ngayon ng mga dilawan, pinklawan, mga komunistang tanganista. Sabi, bakit anong i-dismiss? Wala namang trial kayo. O ito na nga, so magko-convene na, mag-start na, di, wala na kayong kuda pag ma-dismiss ha. Waloy, Senator Alan Peter. Kasi wala namang problema ang pag-usapan lahat ng issues once nag-convene. Ang problema lang yung June 30. So, dapat hindi mo natapos doon. But ayan. May mga filings yan, diba? May summons, yung sagot and everything. Tingnan mo ang problema lang daw yung June 30. Ito na nga ho, yung sinabi ni Attorney Tolentino, Senador Tol, na pagdating ng June 30, no, pag hindi matapos ng 19th Congress itong trial, automatic po ito, dismiss. Kaya tama yung resolution ni Senator Bato, de facto dismissal. Pagdating ng June 30, wala na tayong pag-uusapan. Dapat ma-dismiss talaga yan. Wala nang jurisdiction pag titingnan mo ang saligang batas na pwedeng tumawid sa 20th Congress yung kagagawa ng 19th Congress. Gaya yan sa sa TRICOM. No? Tinapos na nila. Kasi hindi na pwedeng tatawid sa kabila. Kagaya itong sa Quadcom naman. Animal, may TRICOM pa, may Quadcom pa. Yung Quadcom, yung mga contempt order, napag-usapan natin kanina. Kay Grijaldo, Harry Roque at saka asawa niya, nilift na. Bakit? Tapos na yung 19th Congress. Tatawid na sa 20th Congress. So anong mangyayari dito sa impeachment? Ganon din yan. Wala na pong jurisdiction. Tuloy, Alan Peter, kita no. That will take time. So, in one sense, may one giant step today. But in another sense, expect many more questions and debates tomorrow and Wednesday. So pag nag-convene na kayo sa impeachment court, doon isa-settle kung kayo yung magsasettle kung pwedeng tumawid o hindi. Kasi sa dulo nung sa Wednesday. Yes and no Kasi nga, halimbawa, sinettle namin one way or the other, pwede o hindi. Hindi mo naman pwedeng pangunahan yung 20th Congress. So pag sinabi namin hindi pwedeng tumawid, sinabi ng 20th pwede. Siyempre, masusunod yung 20th. So mangyayari nun, isususpend nyo lang yung impeachment court on Wednesday? I don't want to
make fearless forecast kasi hindi pa naman mangyayari. But I can tell you what cannot be done. Diba, the 19th Congress cannot bind the 20th Congress. Sir, tama ba sa Wednesday, as in, pagka nag-convene, doon pa lang kayo mag-set ng rules, gano'n? Hindi, meron na tayong rules. So actually, susundin na yung rules. So, diba today, ni-refer sa committee, they nag-convene na. So doon nga nagkakaroon ng issue kasi sabi ni Senator Coco, ba't hindi na mag-convene tomorrow? So sabi naman nung isang side, bakit hindi sa Wednesday? But yun nga, sa course of discussion, sinabi na maaring magsalita si Senator Bato. So kung inaabangan din namin kung magsasalita siya. Pero yung, sir... Teka lang, yun, nalalabuan ako doon, no? So, kung tatawid ba sa 20th Congress, yes at no yung sagot niya. Yes, kasi hindi daw nila po pwedeng pangunahan yung 20th Congress. Kung ipapatawid ba, kung papatawid ba yung impeachment sa kanila. So, ang magdesisyon daw yun, yung 20th Congress. So, ibig sabihin nito, pag hindi i-dismiss ng 19th Congress, ang magdedesisyon yung 20th Congress. Tama ho ba? Sa akin naman ho, wala na rin ang problema. Pag itawid nila yan, itawid nyo na ng itawid yan. No? Nang magkaalaman kung sino talaga yung kakampi ng mga Duterte. Wala nang problema, itawid sa 20th Congress. Bakit? May numero naman tayo. May numero naman si Inday Sara. Kahit anong gawin ng mga Poncio Pilato dyan, maglupasay kayo, kahit mag-fabricate kayo ng ebidensya, mga bugo kayo, hindi ho talaga makonvict si Inday Sara. It's a numbers game. Kung numero lang ang pagbabasihan, mas ma-impeach pa si NGWM. Na ito nga ho yung kinakatakutan ni Pinklawa na Richard, Hungarian. Hungarian. Ngayon na, pa-Italiano ba, no? Pag nakabalik ang mga Duterte, yari silang lahat. Yari talaga kayo. May numero eh. Nasa Senado eh. 16. Yung numero ng Duterte dyan. 9 nga lang ang kailangan natin eh. 9 tayo eh. May sigurado na ho tayong 9. 13, meron na, sure. Paano ma-convict si Inday Sara? Pero kung yun ang gusto na mangyayari ng mga senador na 19th Congress, ayaw na magdesisyon. Ayaw namin pangunahan ang 20th Congress, so be it. Pero sa ligang batas, wala nang jurisdiction ang 20th Congress. Pag natapos sa June 30, automatic yan ay dismiss na yan. Walang pakialam, walang paki ang 20th Congress sa kagaguhan dito sa 19th Congress. Kung anong niluluto ng 19th Congress, hindi pwedeng makialam sa luto itong 20th Congress. Walang jurisdiction, walang nakalagay sa saligang batas na ganun ang mangyayari. Pagdating ng June 30, sa ayaw nila sa gusto, dismiss talaga yan. Yung pagsada na magkukundi kayo on Wednesday, practically, o tantamount na sa dismissa or mutant academic na yung mga resolution to dismiss or terminate the impeachment process. May resolution po kasi si Senator... Hindi ko masasagot yan kasi nga meron pang tomorrow at meron pang Wednesday. No? Kaya sabi sa inyo, di ba, lahat pa ng issues ay maaari pang pag-usapan. So for example, yung tanong ko kanina, doon sa one impeachment per year, sabi ng kampo ni Vice President Sara, nilabag yun. Correct. So, pwedeng dito sa session decide yun. Pwedeng sa impeachment trial. Pwede din sabihin, isang tabi natin yan, hintayin natin Supreme Court. So, lahat ng options nandyan. That's why I was asking it kanina. But personally, ako,
I don't mind whether sa legislative session or whether sa impeachment court, but since it's jurisdictional, hindi pwedeng hindi man lang pag-usapan sa umpisa. What I meant sa jurisdictional is that if we find that it violated the Constitution, correct, diba, mahirap naman yun sa in the middle of presentation ng evidence, dun mo sasabihin yun. So basta sir, ang settled at nakatagana sa bato is magkukonvene kayo on Wednesday as impeachment court, yung mga issues na lang ang isa-settle. Yes. That's why nga importante at mahigit na sa sa symbolic yung constituted. Kasi once you constitute it, hindi basta't mamamatay yun. Diba? Then you'll have to either have a verdict or have a reason bakit matatapos ang trabaho ng impeachment court. Puta, dadaan sa butas ng karayom. Yung conviction ni Vice President Inday Sara. Kaya yung 1-year rule. Pag-usapan pa. Tsaka alangan naman na hindi pag-usapan yung mga resolusyon ng Duterte Black. Puta, dami sa daksandam. Kakain ng oras. Hindi kayang tapusin yan sa June. So, pagdating ng June 30 yan, basura na yan. Yan ang nangyayari ngayon. Hindi naman papayag yung Duterte Black na basta-basta na lang desisyonan ng mga bugok ito. So, talagang madidismiss. Baka mga isang araw lang yan, dismiss. Yung 1-year rule na isang impeachment lang sa loob ng isang taon, ang ginawa kasi ng mga buhaya, 4, hindi nila nakita yan eh. Basta lang, gusto lang sa kasakiman. Kasi si Inday Sara magiging presidente na. Pero sabi rin ni dating Comelec commissioner at dating tawag dyan, Commission on Audit at dating mayor, si abogada, Attorney Rowena Guanzon. Kahit matuluyan, ulats kayo. Kaya mga ito mga pinglawan. Ito, kakampi natin pinglawan. Impeachment? Sinabi ko na from the start, hindi dapat nag-impeachment. Itinuloy pa rin ni Speaker. Kasi si VP Sara naman talaga ang the woman to beat in 2028. Kaya, alam mo, kahit matuloy pa impeachment, matatalo kayo dyan, ulats. Ulats kayo dyan. Kasi yung testimony ng auditor na yun, hindi na niya mapapalitan yun. Mismo! Ulats daw! Itatago ko tong video na to pang bad trip sa mga pinklawan, sa mga pulawan. Anong sabi? Pag matutuloy ang impeachment, ulats kayo. Ano ba sa kasabi ng auditor? Hindi lumabag si Inday Sara sa sa panuntunan ng Commission on Audit. Sumunod sila sa ang tawag yun. Basta merong mga procedure na sinusunod diyan tungkol sa confidential fund. Circular order. Ayan, circular order. Sumunod naman, sinabi naman ng Commission on Audit yan. Nasabi ni Rowena, hindi na yan mababawi kasi naka-record yun. Kahit matuloy nga, ulats! Matutuloy naman talaga yan. So wala akong problema yan para sa atin. Sa amin, tuloy or hindi, goods pa rin kami dyan. So ang iniisip nga ho natin dito, sayang yung panahon. Tingnan mo, magkukonvince sila. Mantakin mo, matatapos itong 19th Congress sa Senado. Wala po silang mapapasa na mga panukalang batas. Dahil yung oras nila ngayon, maka igugugol nila ngayon sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Mauubos ang panahon nila. Hanggang June 30, impeachment ang pag-uusapan, yung pala, madismiss din naman ni Mal. Kaya, ang sagot ni Inday Sara dyan kanta na lang, day. Bad trip. Bad trip ang mga bubonistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba dito, mga dilawan, pinklawan. Pampabad trip lalo, laban sa mga atat na ma-impeach si Inday Sara. Lalo na sa kay Tambaloslos. May video tayo. Ito video old. Kanta na lang, day.
the world without you. Ang bad trip sa mga bubunistang, tanganistang, loyalista ni Ngagba. Sasakit ang ulo ng mga tungaw. Bloodbath na bloodbath. Umpisa na ang tunay na laban dyan sa Senado. Umpisa na ang sinasabi ni Vice President Inday Sara na bloodbath. Kaya kayo, mga pinklawan, mga kaliwa, ito lang ang masasabi ko sa inyo. Galingan nyo. Kasi pag hindi ninyo makonvict si Vice President Inday Sara Duterte, uulitin ko lang yung sinabi ng kakampi ninyong si Richard Hungarian. Hungarian. Nayari kayong lahat. Pag makabalik ang mga Duterte, yari kayong lahat. Ayon sa inyong kadugo. Alam mo po, mga kabisda, yung conviction, napakalayo. Huwag po kayong matakot. Mataas ang kumpiyansa ni Inday Sara. Maraming butas yung impeachment na ito. Ipinilit lang nila. Natural ang pinag-usapan, pera-pera. Siyempre, nasa Senado na. Kailangan pag-usapan. Kailangan mag-convene. Para mayroong ibabasura. Kasi pag hindi mag-convene, anong ibabasura? Si WM, ibabasura natin. Ayan yung totoong kwento dyan. Kaya abangan na lang po natin ang susunod na kabanata. Bukas na po ito, June 11 sa Senado. Maraming mga DDS magsipuntahan. Kayo, kung malapit po kayo sa Senado, mga grupo, ayan, sugod, dyan sa Senado, ipaglaban si Vice President Inday Sara Duterte. 32 million, ipaglaban po ninyo yung inyong boto. Hindi po pwedeng iilan lang yung magpasya kay Inday Sara. 32 million ho tayo, wag tayong pumayag sa mga ilang mga political personalidad na may personal interest. Nagkagulo lang naman tong Senado ngayon, sumakit ulo nila. Dahil si Tambaloslos nangarap maging Prime Minister. At see you po mamaya alas 8:30 sa live commentary. Maraming salamat sa pagsuporta sa Berada Aguila tuwing alas 2 ng hapon. DJER 1026 Iseminay Radio sa YouTube channel po yan. Mula Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat. Good luck po Vice President Inday Sara Duterte. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat. Bye-bye.